We would leave that to the lawyers if the lawyers would like to talk to the media. But I will not comment on legal strategy. I would also add that because I told him a lot of people are crying. Yes. They are depressed, hurt, stressed about what happened and what is happening right now and what is happening in the country. And then he said, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ang lahat. Yes. So I'm remembering this from kasi I cannot take notes, I cannot take a ball pen and pen this. So, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. VP, mahal na mahal po ang Duterte family ng mga OFW at mga Pilipino po sa bansang Pilipinas. Ngayon, grabe po yung emosyon ng mga Pilipino dahil mahal po nila si PRRD at kayo po. So may mensahe po ba kayo para sa lahat ng mga Pilipino? Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga kababayan. Mag-English pa ako, sir. Tagalog po ka naman. Bisaya na lang. Tagalog, ma'am. Tagalog. Tagalog lang, Tagalog. Tagalog tayo. Okay, VP. Okay. Sige. So, gadget lang ha. Gadget lang. Sorry with first off, I'd like to thank all our countrymen for your prayers and your profound support to the former president. We can feel your love. We can feel your anger. We can empathize with everyone. Everyone's rage about what happened. And let us not be let us not forget the real issues in our country, and that is we are aware of that. That is the poverty, that is corruption, that is the failure of the government to answer the demands from the people about accountability and transparency. The failure of the government to address peace and security in our Walang ginawa ko na nagpapalitan sila. So, because I wanted to give it time, airtime. I wanted to give the flowers airtime because I don't know who gave this, but the people who gave this made efforts to go to a flower shop and buy flowers. So I wanted to give it airtime, just to say thank you to those who took time to buy flowers. They know I Love your family. Ma'am, how is this helping? Address that time. Now, she will now address the Philippine community after the video. Lalagay question, ma'am. So, start muna tayo. Nakailang po sa neta gusto mo pa. Duterte! Muna tayo. So, tap muna tayo. May ano tayo yung pinuntan mo kanina? Sir, doon na lang sa mataas. Doon sa mataas. Ma'am, doon na daw siya sa taas, ma'am. Doon na daw siya. Akyatin ulit. Sandali po. Akyatin, no? Doon na. Hindi, doon na daw. Doon na. Doon na lang tayo sa taas. Doon na. Atras na daw, atras. Doon na tayo. Saan ba? Diyan na lang? Sir, dito na lang daw. Ay, sir. Sa taas. Dito na. Kasama niyo po si attorney na? Opo. Ha? Sa dinner po. Sadali lang po. Ako may interview ako. Wala na. Kabane. Kanina kapag may tulungan mo na natin siya.
Nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong pagpapakita ng suporta dito, at sa ating mga kababayan na nandoon sa Pilipinas. Nagpapasalamat ako sa pagpapakita nila ng galit at sentimento sa nangyari kay President Duterte, sa nangyayari sa ating bayan. Napakahalaga yung pagpapakita sa mga dasal ninyo. Marami ang nagdadasal. Gusto mo mag-exit na tayo? Tulong nyo ang dasal dahil nagbibigay yon ng lakas ng loob sa lahat ng pinagdadaanan ngayon ni President Duterte. Okay ka lang dyan. Pangalawa, marami sa inyo ang hindi nagtrabaho ngayon. Wala doon! Wala na! Wala na trabaho! Ano sinabi mo? Saan pinanggalit ka ba ako? Sinauna mo. Kanina umaga, sabi ko sa kanila, napakahalaga ng inyong mga trabaho, kaya huwag ninyo pabayaan. Yes, dahil alam ko, breadwinners kayo lahat. Oh, yes! Yes! Hindi ninyo papalaran sa ibang bansa na iwan ang pamilya ninyo doon sa ating bayan, pero napakahalaga yung trabaho ninyo at yung pag-alaga ninyo sa inyong mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Alalahanin natin na napakahalaga yung edukasyon nila. Kailangan natin ulit-ulit na sabihin sa kanila na yun ang magpapabago sa buhay nila, ang edukasyon nila. So maraming salamat dahil it is heartwarming na kahit mawalan kayo ng trabaho, mawalan kayo ng sweldo sa isang araw, mabawasan ang inyong leave. At meron pa sa inyo ay nakapag-absent kahit wala ng leave. Maraming salamat. Mahal ko kayo. Kaya, Saan yung sasakyan natin? kaya meron kami imbitasyon sa inyo, paanyaya sa inyo na tayo ay magsama-sama sa March 23. Sabi po ng mga tiga-Netherlands ay Sunday po yan. At sabi ko kanina sa mga kasama nating kababayan dito, sabi ko, Friday, Saturday, maglaban na kayo. Dahil Sunday, magkita-kita tayo sa March 23. Apo. Dito po, sa Netherlands, hindi ko lang alam kung sa Amsterdam, sa Hague, pero dito siya sa Netherlands. So, alam ko, meron kasi kayong mga group leaders, iba't ibang mga organisasyon. Meron pong ginagawang meeting. Kahapon may ginawang meeting. Di bali po, sasabihin ko sa kanila na i-post nila publicly para kahit yung hindi membro ng grupo ay alam nila kung saan sila papunta. 23 yun. Yes, Day!
paano natin sa map? At dahil umuulan ay hindi kayo umaalis. Ulan yan, ulan. So, gusto ko lang ulitin kasi kanina masyadong malayo yung iba. Hindi ninyo narinig kung ano yung mensahe ni Pangulong Duterte sa inyong lahat. Sabi mo niya, dahil sinabi ko, madami ang nasaktan. Madami ang umiiyak. Madami ang galit. At sinabi ko, mahalaga, madami ang nag-absent. Kaya sabi ko sa kanya, ano ang gusto mo ipapot sa kanila? Ang una niyang tanong is, nandyan sila sa labas. Sabi ko, oo, nandyan sila sa labas. Sabi niya, hindi ko man lang sila makausap at makamusta. Sabi ko, hindi tayo dyan. Pero sabi ko, ibigay mo muna ngayon sa akin ang mensahe mo para sa kanila. So, sinabi niya, unang-una, relax lang. May hangganan ang lahat. There is a record, a day of record. So, ang kanyang mensahe para sa inyong lahat. Yes! Yes! Duterte! Okay, alala ko na. Tinanong ko din siya. Kasi masakit sa akin na nakikita na umiyak. Dalawa pa yan ah. Alam mo yun? Masakit sa akin yun. Kasi, alam mo yun, parang, hindi naman kasi dapat ginagawa sa inyo yan. Alam mo yun? Hindi dapat siya ginagawa sa inyo yan. So, tinanong ko siya. Sabi ko, ano ba ang mensahe mo sa mga umiiyak? Kasi nasaktan ako kapag nakikita ko umiiyak sila. At sabi niya, umiiyak ka din. Usual na, alam niya na, yung sense of humor niya. So sabi niya, hindi umiyak ka din. And sabi ko sa kanya, alam mo, wala akong masasolve na problema. Iiyak ako. So sabi ko, ang kailangan ko lang ngayon ay ang mensahe mo sa kanila para hindi, mabigat sa loob, sa damdamin nila. At sinabi niya na, as a Filipino, I never surrendered my country. Yes! At sinabi niya, wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga kayo. Yun ang mensahe niya nung tinanong ko siya kung ano ang specific mensahe sa mga umiiyak. Hindi. Okay na ngayon. Pero I will call you. You have my number. Yes. Unfortunately, yun ang mensahe niya. Yun ang sentiment niya na gusto niya daw malaman ninyo na hindi niya daw
talaga. Ganun. Sa lahat ng kanyang pagtatrabaho para sa ating bansa, ibinigay ang ating bansa. Until he comes home. Sabi ko dito sa interview na sinabi naman niya, I just didn't Ate Norma! Ate Norma, ang restaurant! Nordrick! Tuyo, sir. Kakain din ng tuyo si ma'am. na pwede ka magdala Asa na si Ate Norma? Restaurant si Ate Norma! mga nasa loob ng detention. Nagainom na siya. Bisaya. Wala, biwag ko Coca-Cola to. Special shout out sa naghahawak ng ating speaker dahil hindi talaga magkakaintindihan nito kung wala. I will start a corridor. Okay. Corridor. Start a corridor. Start a Excuse. corridor. Start a corridor. Nordrick! Start a corridor. Nordrick! I'll start a corridor ha. Dito ko siya padadaanin. Start a corridor. I'll start a corridor ha. Dito ko siya papadaanin. Nalaksin mo. Hindi ko na. Oo. Tulungan mo naman ako gumawa ng corridor. Tulungan mo ako gumawa tayo ng corridor dito. Sige. Daanan lang. Excuse me. Gawa tayo ng corridor. Excuse me, ate. Excuse. Dadaan si Yeah, we do a corridor. Para Do a corridor. daanan si... We'll do a corridor.